Hello mga kasari, good morning. Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video guys, is gusto ko lang kayong i-update. Dahil kahapon guys, after how many months or 4 months, 5 months, is na-deliveran din tayo mga kasari ng Debote na Mountain Dew. At kumuha po ako kung ilan po yung case ko dito at yung mga bote, yun po yung aking kinuha. So, nakakuha po ako ng 4 na case. Buti mga kasari, nakuha ko pa siya sa old price kasi starting today yata, kahapon ako nakadinaanan ng ahente after 4 months yata, mga ganon. Ang tagal ko nag-antay. So, kung hindi pa sila nag-uubos ng stocks, hindi sila magagawi dito sa tindahan namin. So, ayun. Nagulat nga ako kasi pagsilip niya, alam ko na siya yung ahente ng Mountain Dew na Debote. Sabi ko, bakit ngayon lang kayo? Ilang buwan kayong hindi nag-deliver? Sabi niya, sa mismong nanggaling na sa bunganga niya na nag-uubos daw sila ng stocks kasi magtataas daw po ulit ang Mountain Dew. Parang ano din yan guys kapresyo din ng mga 8 ounce. 8 ounce din kasi ang Mountain Dew na Debote na kinukuha ko. Meron din ako ditong Sprite at Coke na 8 ounce. So magkapresyo sila kaya alam ko na ganun din yung magiging presyo, bagong presyo ng Mountain Dew. So nakuha ko pa po siya. Dati kasi nung last kuha ko, 181 pa ang isang case. Tapos yung kuha ko nito lang kahapon is 196 pesos. Sabi niya, old price niya pa daw ibibigay sa akin. Bali magtataas daw ulit yan. Nag-uubos lang sila ng stocks. Tapos kapag nagkaroon sila, 205 na ang isang case ng Mountain Dew. So ako naman, alam ko na naman yun guys. Kasi nga yung mga Coke, last week pa nagtaas. So 205 na yung kuha natin. Pero tayo ay hindi pa rin mga kasari nag-price increase. So same pa rin po yung bentahan natin ng Debote. Ang kuha po kasi natin is 205 sa isang case. So, divide po natin sa 24 kasi 24 yung laman ng isang case ng Debote, diba? So, ang puhunan na po, pinakapuhunan po nung soft drinks is 8.54 na. So, kung ilalas pa natin yung plastic, pagpapalamig natin yung straw, may tubo pa rin naman po doon sa 14 na bentahan ko. Alam ko kasi sa iba talaga, 15 na talaga yung mga Debote, yung 8 ounce. Pero meron pa rin namang nagtitinda ng 13. Pero ako, doon ako sa gitna, 14 pa rin. So kahit na nabawasan yung tubo natin from 196, tumaas siya ng 9 pesos, okay pa naman guys. Pasok pa sa 14 na bentahan. So 8.54 minus 14, meron pa rin naman tayong tubo na 5.46. Sama-sama na doon yung patong natin dahil nagkokonsumo siya ng kuryente and then yung konsumo ng plastic at ng straw. Ito. Dito naman konti lang naman yung ano natin yung pagpalagay natin na piso. Yan, straw tsaka yung plastic, yan yung puhunan natin. So meron pa rin naman tubo kahit papano. So 14 pesos pa din. And nabalitaan ko mga kasari, 2 hours ago, kanina nabasa ko, napanood ko rin, sabi ay magtataas daw ulit ang kuryente. Kasi nagtaas po ulit yung gasolina ngayon. So, ang kuryente daw is magtataas ulit ngayong August. So, ngayon July, magtataas din siya. Nagtaas na nga, may mga bill nang dumating. Dumating na yung bill ng kapatid ko tsaka bill ni na mother, pero yung bill ko is wala pa. Pero ang expect kong pagbabayaran ko nasa 3 plus pa din. So hinihikayat ng gobyerno na magtipid yung mga tao sa kuryente. So naisip ko naman, bakit ka magtitipid kung babayaran mo naman and makakatulong din sa'yo, 'di ba? Kung magtitipid ka nga pero yung pagtitipid mong yun, ine-expect mo na bababa yung kuryente mo, pero dahil sa pagtaas ng pagtaas, wala, hindi ka rin naman makakatipid. So, gumamit ka na ng gumamit ng kuryente, 'di ba mga kasari? Ganun ang mindset. Gumamit ka na ng gumamit kasi kung anong konsumo mo, babayaran mo naman yan 'di ba? So, bakit kailangan pa nilang hikayatin yung mga tao? Sila nga nagdadagdag ng walang pahintulot ng mga
consumer, 'di ba? Yung mga natin na gumagamit at nagbabayad ng kuryente, 'di ba? Naglalagay sila ng mga ilang bayarin diyan. Yan yung mga dinadagdag nila sa computation ng bill natin. May pahintulot ba natin, 'di ba? Wala. So, hindi nila kailangang hikayatin. Ano 'yon? Dalawang kopi ko brown po. Kopi ko brown. Ayun nga po mga kasari, tayo ay nagbenta lamang sa customer. Ayun, hindi nila kailangan sabihin sa mga tao na magtipid ng kuryente. Dahil kung ano man yung kinokonsumo ng no choice naman yung mga tao ang mga Pilipino, kundi bayaran yung bill. Kahit naman anong reklamo, pagtatawanan lang yan ng mga taga Meralco. Wala din naman hindi rin naman nila bababaan yung na-reading na, 'di ba? Kung kasalanan man yun nung nagre-reading, wala kailangan pa rin bayaran ng ng tao, 'di ba? So nakakagigil lang guys kasi parang wala tayong karapatan magreklamo sa gobyerno. Kumbaga hindi naman nila dinidinig, hindi nila pinapakinggan tayo. Pero yung mga sinasahod naman nila, yung mga ginagamit nilang pera at kinukurakot nilang pera ay galing sa taong bayan, 'di ba? Anong mindset 'yan? Di ko gets. So, ayun, mga kasari. Grabe na mga presyo ng mga bilihin ngayon. Talagang patatagan na lang, patyagaan ang mga tao para, kumita. 'Di ba? Kapag tumigil naman tayo, hindi naman tayo mayaman, hindi naman tayo anak ng CEO. Kapag tayo tatamad-tamad at talagang hindi kumilos, magugutom tayo. Hindi naman tayo kasali sa 4-piece, yung mga ganyang pang-tawid gutom daw na ganyan na makakakuha ng 2,000. Yung mga kada household, hindi tayo mapapasama dyan, for sure. Hindi tayo kasali dyan. So, nakakaawa lang tayong mga maliliit na negosyante. Hindi tayo binibigyan ng pansin ng gobyerno na tayo ay namumroblema din. Ganon ba? Mas tinutulungan nila yung mga taong nakaabang lang ng ayuda galing sa gobyerno. Tayong mga nagsisikap at nagtsatsaga sa araw-araw na pamumuhay natin. Hindi tayo makakuha man lang kahit katingot, 'di ba? Kung tutusin nga, mas may ambag tayo, 'di ba, sa gobyerno, yung mga tax, 'di ba? Mga permit natin, 'di ba? Ang laki ng binabayaran natin, so wala. So kailangan na lang natin, guys, magtiyaga, magsipag para mabuhay tayo sa araw-araw. So yun lang guys ang aking hinanaing na gusto lang din i-share sa inyo. So marahil ikaw na nanonood ngayon, umaaray na din sa inyong nasasaksihan na nangyayari sa paligid, mga bayarin, 'di ba? So ayun, nasa na ba yung usapan natin about sa mga debote na soft drinks? Napunta na tayo sa natin. So yun nga yung pinaka-latest na nagtaas sa mga delivery na aking pero nag-update na rin sa akin yung sa ahente ko ng mantika na baka magtaas din daw ang mantika. So, hindi pa yun sure, pero nag-abiso na sila. So, kailangan na lang natin guys na hindi magulat kasi nag-abiso naman yung ahente natin. Pero ang kuha pa rin po natin sa isang dosenang mantika is 360 pesos. So, hindi natin malaman by Monday kapag dumating ulit sila, baka 370 na or 380. Kasi kung tataas man yan, no choice pa rin naman tayo kasi basic needs yan. Kailangan talaga natin na magtinda ng mantika kasi needs yan ng ating mga customer. So, eto pala, ihahalo ko lang guys, kung ikaw ay sari-sari store owner, chika ko lang din sa inyo guys yung mga nangyayari dito sa tindahan. Kailangan din talaga natin na grabe ang pagpapasensya natin sa customer kasi iba't iba talaga yung customer na makakasalamuha natin. Buti na lang tayo ay may CCTV. Talagang kung hindi mahaba ang pasensya mo, huwag ka na lang magtindahan. So meron kasi dito guys, lalaki, yan, share ko lang sa inyo, pampahaba lang ng vlog. Bumibili nung isang araw, gabi yon bago mag-closing. So basta yung bumibili siya. So, sabi ko, 500 yung binabayad niya. Nakadalawang salita ako ng ano pa. Ang lakas ng boses ko. Pero siya, nakatungo lang na parang nakikipag-usap ako sa hangin. Parang nabastusan ako. Sabi ko, Parang
tanga ko dito para akong walang kausap, sabi kong ganun sa customer. Sabi niya, teka nga, may kausap kasi ako. Ano bang uunahin niya? Tsaka, kaya nga siya bumili, pumunta sa tindahan para bumili. Hindi yung makipag-usap sa kausap niya na parang wala naman, di naman siya nagsasalita. So, talaga guys, kailangan mo talagang habaan ng pasensya mo. Hindi na lang ako nagsalita pa ulit. Kasi kapag hahaba pa. So, hindi ko lang talaga maano na may mga ganong tao na hindi pinapahalagahan yung oras mo. So, yun. Bilang isang tindera, mahalaga din yung mga oras natin. Ang dami nating ginagawa sa ating negosyo, sa ating bahay. Ayan, si Basha. Nag-iingay mga alaga ko. Basta yun guys, yung mga pangyayari. Tapos, may mga customer na ang hina ng boses. Sasabihin, nagsabi daw sila ng gayon, wala naman sinasabi, pinacheck ko nga kay partner yung CCTV, wala naman talagang sinabi. So, ginagawa kong tanga. Parang ganun. Pamila kang safeguard. Safeguard. So, ayun nga, halo-halo na yung mga ugali ng customer sa tindahan. Meron naman, magugulat ka na lang, bibili, ginaganyan yung pera sa harap mo. So, talaga kung hindi ka magpapasensya, halos lahat sila makakaaway mo kung maikli talaga yung pasensya mo. So, ayun lang naman mga kasari ang aking konting chika sa inyo. Ewan ko kung konti yon para sa inyo. So, update sa sigarilyo, ganyan, about sa gobyerno, sa Meralco Bill, about sa mga customers. So, halo-halo na yung vlog natin, guys. So, habaan ng pasensya. And tsaga-tsaga lang tayo mga kasari sa nararanasan natin ngayon dito sa ating mundo, sa ating paligid. Ang daming krimen, taas ng mga bilihin, ang taas ng mga bills natin. So, yun talaga, kapit lang. Kapit lang mga kasari. So, yun lang po ang ating vlog mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!